At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang shocking na balita ang tumama sa bansang yon matapos ang isang matinding development sa politika. Confirmed na si Vice President Sara Duterte ay papalit na sa pagkapangulo ng Pilipinas. Si President Kuting ng Norte Jr. ay nasibak na mula sa kanyang pwesto at ang reaksyon mula sa mga leader ng bansa ay tila hindi inaasahan. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources, isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa ng mga makapangyarihang sektor ng gobyerno upang sibakin si President Marcos at ipagkaloob kay VP Sara ang posisyon. Magkaroon ng isang internal na pulong ang mga miyembro ng administrasyon at matapos ang mga seryosong deliberasyon na pagkasunduan nilang ilipat ang kapangyarihan kay Duterte. Ang pag-upo ng dating alkalde ng Davao bilang presidente ay may kalakip ng mga kontrobersiya at agam-agam mula sa mga eksperto. Nang tanungin si Liza Marcos, asawa ni President Kuting ng Norte Jr., hingil sa biglaang pagbabago sa kapangyarihan, tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ngunit sa mga huling sandali ng kanyang panunungkulan, umapila ang Pangulo sa mga Pilipino na maging mahinahon at magtiwala sa proseso. Ayon sa ilang mga insider, nagkaroon ng seryosong diskusyon sa mga top level na politiko at mga military officials tungkol sa direksyon ng bansa sa mga susunod na taon. Habang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte ay nagdiriwang ng kanyang pagkapanalo, may mga kritiko naman ang nag-aalangan sa ganitong hakbang. Ipinagdiinan ng mga political analyst na ang biglaang pagpapalit ng liderato ay nagdudulot ng pangamba sa mga negosyo at mamamayan. May mga nagtatangkang itanong kung ito ba'y isang hakbang patungo sa mas matatag na pamahalaan o isang seryosong pagyanig sa sistema ng demokratikong proseso ng bansa. Huwag kayong alis dahil ipatuloy naming susubaybayan ang mga susunod na developments hinggil sa isyong ito. Ang bansa ay muling pumasok sa isang bagong kabanata ng kanyang kasaysayan at tiyak na marami pang kaganapan ng magaganap. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kaaway-away sa ano, hindi naman away-away, yung parang kulang sa protocol, no? Ito lang masabi ko sa mga commander, no? Pagka kayo napagalitan, no? Take and take. Wag niyong papainitin yung ulo ko kasi masama akong minita ulo, no? Ngayon kung hindi niyo no, ano yun, it's either na you get out of it or mahimasmasan kayo. Ang isipin nyo, no? Bukay o ako, kung merong mga differences kayo sa amin, isipin nyo, voluntary ito. Nobody is, kumbaga sa ano, sigawan ka o kaya pagalitan ka o kaya yung mabara kayo, okay lang yun. Kung ayaw yung mabara, di huwag kayong pumasok sa FGF. Ganun kasi, di ba? Pero as long as in the cause ng FGF, defend the family, defend the barangay, meron tayong common goal, you forget the differences. Kami ni Bukay, we forget our differences, yun ang usapan namin. Meron kang ugali na ayaw ko, pasensya ako. Meron akong ugali na ayaw niya, pasensya siya. Ganun yung sama namin ni Bukay. Tinatayuan namin ang bawat isa. Kaya nga titibay yung attitude ng gano'n, titibay ang samahan. Ngayon, kung hindi kayo makaganon, wala. Alis na lang kayo. Ganon yun. Okay? Alis na lang. Kung hindi kayo marunong umintindi sa kung bakit at hindi nyo kayang i-explain kung bakit, ang susunod kasi doon, intindihin. Bakit nga ganon? Pero kung pangungunahan nyo na si Commander Bukay, ganito, ganon. Bakit ganyan? At meron pa kayong masasabing hindi maganda at ganun din sa akin, sasabihin nyo. Kasi pagka Supremo, ka, ganyan. Di ikaw mag-Supremo, sasagutin kita ng ganun. Di kayo mag-Supremo, lintik. O, diba? Anak ng toko, Ay, sa totoo lang, muntik na ako matake. No, sa kakulitan ng mga commander. Okay? Sa kakulitan. Kasi sinasabi ko na, masama pakiramdam ko. Putang ina, upakan nyo ako ng sandamakal na babanatan nyo ako ng problema. Sinabi na nga, masama ang pakiramdam ko. Maayos yung pagkakasabi ko. Pero pagka binanatan ako ng, sige, kulit-kulit pa, tapos gusto pa tayo, magkausap-usap, pangit na yon. Sarili nyo, iniisip nyo. Sarili nyo. Sinabi ng masama ang pakiramdam ko.
Huwag nyo kayo initin ng ulo. Nagsasabi ko pagka ganon, you do not cross. You do not. No? Tahimik. Gano'n na lang. Kasi nagsasabi ko, mainit na ulo ko, masama pakiramdam ko. Pero pagka insisting kayo, magagalit ako. To the point na pagka sinabihan pa ako, kung ang Supremo kasi ganito, ay Diyos ko. Kaya nga pangit yun. Pangit, no? So, pagka ganon, you just stop. You just stop. And then, yung tigil na. Kasi hindi nyo iniisip yung iniisip ko. Hindi nyo iniisip yung iniisip ni Bukay. Ang pinag-iisipan na namin, national. Patayan na. Pwedeng mamatay. Kaya nga, kunyari, magtawag kayo, sumasagot naman ako kung kaya ko sagutin. Kasi, I feel na important, kaya kayo tatawag, di ba? Pero pagka kunyaring, I wanted to spend time with my wife alone because feeling ko, kung kinakailangan kong bumaba, tapos na ako doon sa oras to spend with my wife because last moment ko na yon with her. Okay? Kayong mga commander, hindi nyo iniisip kasi yung iniisip ko. And I do not have to explain. Ang kinakailangan sa inyo, yung plight. Isipin nyo kung ano iniisip ko. Okay? Hindi ko kinakailangan explain kung anong, kasi ganito ang gagawin ko. Putang ina. Nagpaalam na nga ako sa asawa ko eh. Oh, I'm trying to appease her. Okay? I'm trying to appease her. Okay? Kasi ibibigay ko na yung kung kinakailangan, babay. That's why I spend time with her. Oh, ayaw ko na nga mag-vlog eh. Kaya nga lang eh, meron tayong info na gusto kong i-share sa inyo. Kaya nga, mga commander, pwede ba? Pagkakaya nyong isolve yung isang problema sa level nyo, isolve ninyo. Isipin nyo, paano kaya ang magiging utak ni Commander Bukay o ni Commander Gado kung paano namin isosolve yung problem, kung paano namin isipin. And then you decide. Huwag kayo natatakot kasi mag-decide. And then, be brave enough when you decide. Kahit buhay na isang tao, pinagdesisyonan ninyo yung buhay ng tao, wala magagawa eh. Namatay eh. Pagdesisyonan nyo. Pero you decide. And then you accept the consequences of your action, your decision. Hindi yung every time na takot kayo magdesisyon o takot kayong gumawa ng kinakailan dyan kami lagi. Ay, look, pagkapatay kami, paano? O giba na tayo, giba na. Kaya nga kinakailangan kung pwede lang i-xerox ako o i-xerox si Bukay, xerox, ganyan. Para naintindihan nyo, lahat kayo incorporated sa utak ninyo kung paano kami mag-isip. No? Ngayon, nagagalit ako pagka ganyan sinabi kong busy ako, busy. Pagka sinabi kong may ulo ko. Kaya pagod ako, masama yung ko, huwag niyo akong disturbohin ha. Huwag niyo akong disturbohin yung gano'n. Sasabihin ko naman eh. Okay? Nagkausap kami ni Bukay kanina eh. So, ko. When ang pinag-uusapan namin ay paano matatapos ito na the FGF way, seryosohan yung usapan na yun. Hindi yung kagaya yung mga nagko-comment, no? Nagrarally na doon, marami na doon, etc. Mag-rally kayo kung gusto nyo, lumabas kayo. Mag-rally kayo kung gusto nyo. Huwag nyo kaming hahanapin, huwag nyo kaming idadamay. Because iba yung aking pananaw eh. Iba yung ko, no? Don't have to explain eh. Yun yung ko. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung tingin ko kinakailangan na bumaba, bababa ako. Pero nagpaalam na ako sa asawa ko para anytime, walang paalam na sakay ako ng tapos baba na ako. Anytime. Yung ganun lang.
No? Pero wag niyo akong hanapin na doon ako sa rally. No, sinabi ko na hindi ako magrarally eh. No? Sayang eh. Sayang. Ang isang Enrique, natatayo tayo doon, magme-megaphone, tapos ano, magpapasikat? Tatakbo ba ang eleksyon? Hindi. Pansinin niyo yung mga nagsasalita. Panay tumatakbo sa eleksyon? Hindi naman ako tatakbo eh. Matagal pa ako. 2028 pa ako. Kung buhay pa ako, di ba? Pero sa akin kasi, ang iniisip ko, yung where can I be most effective? Where can I be most effective? Given my talent, given my experience, given my yung kabuuan ng loob ko, kung may mahahawa sa akin, kung kayo, matatapang kayo talaga, mga commander. Gusto nyo patay kung patay, kaya nyo patay kung patay. Yung ganun ba? Hindi yung panay ganun lang, di ba? Patay kung patay. Can you kill? Kaya nga, yun yung, wag nyong pangungunahan, yung nasa isipan ko at nasa isipan ni Bukay. Kasi sa amin, ang inaano namin, tama na, ayaw na namin. Bullshit eh. Tama na, sobra na nakaw, sobra na lahat. Sobra ng abuso, sobra na lahat. Kinurap na lahat eh. So, how can you finish this situation and then FGF will be of important use, yung greatest impact that I don't really have to involve the whole FGF. Hanep ano? Kung kayang gawin lang yan ng mga, kung sa warm bodies nga, 100,000, okay. Pero kung yung mga operatiba, mga komando, puta na, komando type, no? Rangerized, okay, special forces type, komando type. Kaya na yan ng mga 2,000 katao. Dami nun. Yung ranger nga, 7 tao, babanggain ng 100 eh. Yung mga Muslim nga natin kapatid, 3 tao lang, babanggain ng 100 eh. Diba? Yung Korea nga, ang 1,000 na sundalo, bumangga ng 40,000 na Chinese, 40,000 na Chinese. Kaya nga, yung principle ng conservation of forces, I do not have to yung mga marami sinasalita, nagmamarunong lang yun, nagmamarunong. Hindi nila alam yung how to employ the forces. So, yun, doon lang ko. Basta ang advice ko sa mga commander, at sa mga members na you try to explain sa sarili ninyo kung may nakita kayong mga differences. Ba't ang kaganon? Ano yung kaya yun? Bakit kaya? And then, you try to explain. Ngayon, pagka hindi nyo maintindihan, that's the time you talk to the next higher person, yung commander nyo. Yung direct commander nyo. And then, kung sasabihin ng commander nyo, ewan, hindi ko rin alam. And then, pero ba't kaya? Maganda, makimarites ka. Ganon. Pero pagka sinabi sa itaas, dumaba na sa inyo ng kunyari, regional commander, provincial commander, regional commander, kaya area commander, you respect that. Lalo na kung sa amin ni Bukay, you respect that. Pinag-isipan na maigi at saka kung if you have something to say, you bring it to our attention. Sinabi ko naman talk to Bukay. Ngayon, kung kunyaring okay sa kanya, walang problema. Ngayon, kung yung concern ninyo, baka magkaroon ng problema, sinabi nyo na meron na ulit. Mga hinayo pa kayo, pati kayo mga troll, mga hinayo pa kayo, matatapos din kayo. Tapos nun So, ganun yung ko. You try to explain to yourself. Nandito kayo sa FGF, hindi para mag-party, hindi para mag-picnic. Nandito kayo kasi voluntary ito. Hindi kayo pinilit. Nandito kayo kasi bukal sa loob ninyo, sumama kasi meron tayong gustong gawin. Baguhin natin ang Pilipinas hanggang sa buhay pa tayo. Mabago natin ang Pilipinas. Kung sakasakali na yung hindi natin nakita sa administration ni BBM
Eh lalong wala eh, problemado eh. Kita nyo, bakit nga may usapan ng ganito eh. So doon tayo nag-aano sa sana pagka si Inday, Sara, mabago. Eh di malalaman natin, di ba? Ngayon kung hindi pa rin mabago, at least siguro nag-forward tayo. Ang gusto natin, gumanda ang Pilipinas na talagang mawala yung korupsyon, mawala yung mga abusadong politiko, magkaroon tayo ng makahanda tayo ng mga leader na in the future, yung mga ganun ba? Yung pera ninyo na ginagastos ng gobyerno, pag-ingatan nila. Marami tayong gusto. No? Marami tayong gusto. Makapaganda yung mga Pilipino ng depensa nila, maging productive ang Pilipinas. Hindi ko na nga natapos yung mga vlog tungkol sa mga panaginip, di ba? Yung mga proclamation. Kasi dumating tong mga buwisit na congressman eh. So yun yung ano. So isipin nyo na meron man tayong mga pagkakaiba, naniniwala tayo sa pananaw, may respeto tayo at meron tayong respeto. So respeto at saka opinion. Hindi natin ipopuwersa sa isang tao yung opinion natin. Okay? Kung ayaw, ayaw. Kung bangag yung tingin niya, bangag. Okay lang. Walang puwersahan. Yun yung free country eh. Kasi, ayan nyo, ayaw eh. O, diba? So, ganun din sa FGF. Kasi yung FGF, merong pro-Marcos, merong pro-Duterte, at merong neutral. Ngayon, ito mga may nagsasalita naman ng yun dyan sa pangalan to, dyan sa nagrarally. Mga banat pa, hindi ka pwede maging neutral. Putang ina gusto ko maging neutral eh. Kasi meron kaming iniisip na itong mga tarantado nagsasalita, mga loko, nagmamarunong at hindi naiintindihan yung sinasabi nila. Later on, magre-reveal kami ni Commander Bukay, bakit ganon? Neutral. Bakit neutral? Okay. Hayaan nyo na lang na inisip namin lahat. Inisip namin yun. Neutral tayo. Paano yan? Merong BBM, merong Sara, may Duterte. O di magpatayan. Pero sinasabi namin, pagka umabot na yung sa patayan, makikialam ang FGF. Pagka ginamit at nagpagamit ang AFP at saka PNP, kakalabanin nyo ang FGF. Pero neutral ang FGF. Ngayon, kung bakit ganon, hindi na masabi sa inyo eh. Hindi pa eh. Wala pa tayo doon sa point na hindi delikado. Mas maganda neutral tayo. Okay? So, yung iba sa inyo napipick up. Naintindihan, iba. Iba nakakaintindi, matuloy ng pick up. Pero yung mga hindi naintindihan, lalo na yung mga nagrarally ngayon, paano yan? Neutral kayo. Hindi kayo pwede maging neutral. Hindi pwede na kailangan nyo take a stand. Yun ang paniwala nyo eh. Di ba? Yun ang paniwala nyo. Doon kayo, mag-rally kayo. Pero yung ipipilit ninyo na kami pumunta, sabi ko nga, number one, neutral kami. Number two, pakikialam lang kami pag kami nasaktan na. Number three, sa iniisip namin, saan punto may greatest impact ang FGF. Nandun lahat ang FGF sa rally? O, sinabi ko na sa vlog eh. Hindi kayo sa nakikinig eh. Nandun lahat ang FGF sa rally. Nandun yung ibang FGF sa rally, pero merong naka-standby. Or naka-standby na lang lahat. Nasa inyo yun eh. Nasa amin pala yun. Kami magdesisyon eh. Hindi naman sila yung parte ng FGF. Kaya ayaw namin magpadikta. May mga dahilan nga kung bakit ganon ang pananaw namin.
Kami lang ni Commander Bukay at ng ilang area commander ang nakakaalam kung bakit. Kaya yon. Nasasabi ko na ngayon, kung titignan ninyo, galawin nyo isang FGF na commander, kalaban nyo buong FGF. Ba't ko nasasabi yun? Kasi madami na tayo. Yun yung punto. No? Madami tayo. Pero paparami pa tayo. Hindi ko kinakailangan-explain sa inyo kasi yung every bit of detail and then pati yung mga commander, pati lalo ko sa staff, hindi pwedeng, bakit i-explain sa inyo? Diba? Need to know basis. Kasi marites kayo eh. Pagsalita akong ganyan, kwento-kwento ako, meeting tayo, kwento-kwento. Yung ibag niya, alam mo. Sabi ni Supremo, ganito eh. Tagi lang yan. Baka mamaya hindi pa ako dumadating sa Maynila eh. Hindi mo maano, kaya nga, the best security is yourself. No? Madam, the best security is yourself. Na trusted yung mga tao mo, yes. Pero ang problema nga, yung mga tao mo, may trusted sila rin na hindi mo control. The best security is yourself. You trust yourself, Madam Inday. Lalo na kung may threat sa buhay mo. No? May threat sa buhay mo, mas maganda, nobody knows saan ka pupunta. Ikaw lang. O di lahat, wala. Kahit marites yan, mga nakapaligid. Gawin nila yung trabaho nila. Secure you. Di ba? Pero ikaw, I learned that a long time ago eh. Nobody knows where you're going. Not even your aide-de-camp. Not even your close-in security. Di ba? Because ikaw, you understand security also. By this time, you're a colonel in the reserve force. And you have been secured for a long time already. Simula pa nung kay tatay mo, ng presidente siya, sinisecure kayo, first family eh. So you have an idea kung saan ka pwedeng lumitaw, saan ka pwedeng delikado, etc. etc. So you have an idea, a very good idea kung paano yung security. Now, kung may threat sa buhay mo, the best security is yourself. Di ba? Nobody knows where you're going. Pagpasok ka sa CR, nandun lang yung ganun ba, may pasok muna sa CR. Titignan kung may tao, pagka wala, pasok ka. Di ba? Titignan ko sarado lahat. Ewan kung ginagawa pa ganyan. Pagka nag-CR yung yung boss ko, automatic kasama ako eh. Tapos nun, titignan ko. Magkasabay na kami. Habang siya, nakadraw ako. Nakawak na ako. Titignan ko na lahat. Okay, tapos nilalako na yung pinto. Tapos nun, sige sir, pagka nakita ko sarado lahat ng bintana, labas na ako. Sige sir, labas na ako. Anyway, so, thank you Knives and Outdoors, Commander Bulik, thank you. Let's catch breaking, military lawyer found dead in Camp Aguinaldo. Ay, kaso yan, may corruption siguro yan, hindi natin alam. O baka inatake, hindi natin alam, imbestigahan nila yan. Katkat DDS, Makabayan, good evening Supremo General Dado, always watching your vlog. Ingatan lang palagi ang health mo. Kaya nga iingat ako, tapos commander, papatayin ako. Hindi, maunahan pa ako Uunahan pa si Tambalos napatayin ako. Nagsabi ko mamamatay ako sa ginagawa niya Mamatay ako, putang nagmura na tuloy ako. Nagmura ako. Putang papatayin niya ako Sabi ng masama pakiramdam ko ikukulit pa. Mag-ano daw, kami, mag-video chat. Masama na nga pakiramdam Pipilit pa mag-video chat. Diyos ko. Ang simple ng problema. Sa totoo lang, simple ng problema. It can be solved sa level ng mga tao. Yun yung I want to say it without saying names because I want everybody to understand.